Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais kong bigyan ng pagkakataon na ating pagnilayan ang kapiestahan ng santo na ating ipinagdiriwang ngayon, si San Francisco ng Assisi. Nung ako po ay bagong pare, yung kumbento kung saan ako ay naka-assign ay sinira dahil papalitan ng panibagong kumbento, ng bagong building. So habang under construction yung aming bagong kumbento, yung aking parish priest nakatira sa isang maliit lang din na bahay, at ako naman, dahil yung tirahan ko ay nandoon sa sinirang lumang kumbento, ako po ay nakitira muna sa kumbento ng mga Pransiskano. Kaya niloloko nila ako na 1 taon daw akong naging Pransiskano. So doon ako sa kanila tumutuloy, pero ang assignment ko, ang pagkain ko doon sa kumbento, sa parokya. Pero paggabi, pagtanghali, umuwi ako sa kumbento nila para doon matulog at nandoon yung aking mga gamit. Hindi ko alam kung lahat tayo ay familiar kay San Francisco ng Assisi. Siya po ay isa sa mga pinakasikat na santo. Isa sa pinakasikat na mga santo na dinarayo at hinihingan ng tulong ng iba't ibang mga tao. Ang naging buhay ni San Francisco, bagamat ang kanyang naging buhay nung siya ay nagkaroon ng maraming tagasunod, ay isang buhay na puno ng kahirapan, walang bahay. Pero alam niyo po, bago siya naging ganon ang kanyang buhay, galing siya sa isang mayamang pamilya. He came from a noble family. At dahil mayaman ang kanyang pamilya, mayroon siyang mana. Kayang ibigay sa kanya ng kanyang pamilya ang lahat ng kaligayahan, kayamanan na may o-offer ng mundo. Pero ang ginawa ni San Francisco, pinili niyang maging dukha. Pinili niyang maging dukha. Ang kaniyang pagiging dukha, it was out of choice, not out of consequence or out of convenience. Pinili niya. Kinalimutan niya ang kaniyang mana. Binitawan niya ang kaniyang mana. Tinakwil siya ng kaniyang mga magulang, ng kaniyang pamilya. Pinili niyang manirahan sa bundok. At maging ang kaniyang sariling damit na marangya ay iniwanan niya. Kinalimutan niya. At kung ano ang ibigay sa kanya ng Diyos na pagkain sa araw na iyon, yun ang kanyang kinakain. Yun ang kanyang kinakain. Gusto kong bigyan diin natin, o para sa ating pagninilay, ang pagpili ni San Francisco. Pagpili. Pwede sanang maging maayos ang kanyang buhay. Pwede sanang maging convenient ang kanyang buhay. Pero pinili niyang maging dukha, pinili niyang mawalan ng bahay, pinili niya na dumanas ng gutom, pinili niya na mawalan ng pamilya dahil siya ay tinakwil. Nagkaroon naman siya ng malaking pamilya sa pamamagitan ng mga taong sumunod at naniwala sa kanyang ginagawa. Pagpili. Araw-araw, lagi po tayong namimili. Pipiliin ko bang bumangon o hindi? Pipiliin ko bang kumain o hindi? Pipiliin ko bang magsimba o hindi? Kung tatanungin ko kayo ngayon isa-isa, kung pinipili niyo ba ang Diyos araw-araw, iisa lang po ang sagot nating lahat. Opo, Father. Pinipili ko po ang Diyos. Yun nga lang, ang ating pinagkaiba kay San Francisco, tayo, pinipili natin ang Diyos, minsan, out of convenience. Naniniwala ako sa Diyos
Nagiging Kristiyano ako dahil yun po ang pinakamaluwag at pinakamadaling relihiyon. Meron na po akong narinig na tao na nagsabi sa akin ng ganun. Father, ang pagiging Katoliko kasi maluwag siya, walang maraming restrictions. Hindi ka pinagbabawalang manigarilyo, hindi ka pinagbabawalang uminom, kahit ano pwede mong kainin. Out of convenience. Minsan, pinipili din natin ng Diyos na may kondisyon ang ating pagpili, may kondisyon. Pipiliin ko ang Diyos dahil may kailangan ako sa Kanya. Kay San Francisco, ang pagpili niya sa Diyos ay nanggagaling sa puso. Nanggagaling sa puso. Sa tindi ng kanyang pagmamahal na sundin ang yapak ng ating Panginoong Hesus. Isang pagpili na radikal. Radikal. Iniwan niya literally ang lahat para sumunod kay Hesus. Kinalimutan niya literally ang lahat ng mayroon na ino-offer ang mundo para sumunod kay Hesus. Sa ating pagpili kay Hesus araw-araw, ano ang dahilan natin? Bakit gusto kong magsimba? Bakit gusto kong magdasal? Bakit gusto kong magtrabaho? Bakit gusto kong bumangon? Bakit gusto kong mag-aral? Napakarami nating dahilan. Pero ano nga ba ang totoong dinadala at sinasabi ng ating puso sa ating ginagawang pagpili? Pinipili natin gumawa ng kasalanan. Bakit kaya? Dahil gusto nating gumawa ng kasalanan. Ang paalala sa atin ng buhay ni San Francisco, bagamat siya ay naging dukha, although hindi naman niya sinasabi sa atin ngayon na kailangang kalimutan mo ang lahat, itatakwil ka ng iyong pamilya. Hindi po. Pinipili natin ang Diyos sa anong kadahilanan. Pinipili mo ang magmahal sa iyong pamilya sa anong kadahilanan. Pinipili mong magsimba o magsilbi sa Diyos sa anong kadahilanan. Sino ba ang pinagsisilbihan mo sa simbahan? Ang pari ba o ang Diyos na iyong sinasamba at sinasampalatayanan?